Kaya nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataong makapag-aral sa seminaryo. Amen. So, ito yung privilege habang nagtuturo kami ni Mrs. sa academy ay binigyan ako ng pagkakataong makapag-aral din sa BDSI. Kaya yung pakilala ko ni Pastor ay nag-aaral at nagtuturo. Hindi po ako nagtuturo sa seminary, sa academy po kami nagtuturo ni Mrs. Tinanong ko si Pastor kahapon, sabi ko ano po ang pwedeng, sabi niya kahit anong pwedeng mag-encourage sa bawat isa. Parang sabi ko nung tinitingnan ko yung sa paikot, parang ako yung dapat encourage. Isa po sa tinitingnan ko ay yung length of para sa aking pananaw sa ating pong fellowship ngayon. Kita ko po yung length of service nakikita ko yung inyo pong sitwasyon. Mas mahaba po na po siguro yung inyo pong serbisyo sa Panginoon kaysa sa akin. Kaya habang nakaupo ako, tinitingnan ko yung sitwasyon para sa aking challenge, para sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang purely ang Biblia lang po ang magbibigay ng challenge ngayong hapon. Bago ko pupuksan yung pong banal na kasulatan, isa po sa pumasok sa isipan ko nung si Pastor Rico nag-invite sa akin para sa short message lang daw po, sabi niya 15 minutes to 20 minutes. Pero nais ko lang pong banggitin ang ilang mga bagay. Kasi ang sabi niya ay encourage daw po ang mga workers. Isa lang sa nag-flashback sa aking isipan nung ako po ay nung nasa first church po ako na nag-pioneer ako ng church. Talagang naranasan ko yung isang pagkakataong ma-burnout sa ministry. So, hindi ko po alam kung lahat na nandito ngayon ay nakaranas ng burnout. Pero ako talagang naranasan ko yung burnout sa ministry. Na sinabi kong, Panginoon, ayaw ko na maglingkod kasi ganito pala kahirap. So, nung time po na yon ay gusto ko na tumalikod. Gusto ko na umalis sa gawain ng Panginoon. Pero maraming ginagamit ang Diyos para ibalik ako, ilipapulit ako. Ginagamit niya yung mga co-workers ko namin, mga may edad na rin po sa akin, matatagal sila sa ministry para sabihin magpatuloy ka. Amen. At yung church po na yun ay talagang iniwanan ko, tapos sabi niya, sige, palit tayo. Pumunta ko sa isang church. Sabi niya, dito ka sa isang established church, kung payag sila, tatawagin ka maging isang pastor. So pagdating po doon, akala sa aking pananaw, established ang church, medyo magaan, maraming katulong, pero nakakailang taon, mararamdaman mo pa rin yung bigat ng ministry. Talagang mararanasan mo pa rin talaga na parang gusto mo pa rin magsabing ayaw ko na. Kaya nung kinakausap ako ni Pastor Ray kahapon, nag-flashback agad sa akin yung mga naranasan kong burnout sa ministry. Bago po ako pumunta dito, isang dahilan kung bakit ako nag-pray sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon lumabas ng Palawan para at least makita ko yung kabuuan ng ministry na hindi ko lang nakikita yung Palawan. Isa doon na gusto ko nga po mag-aral sa seminary. Kaya nung binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon, isa rin po doon ay parang yung bigat na gusto kong maranasang maging maluwag. Pero habang nandito po ako sa Luzon, talagang inilalagay ako ng Panginoon sa isang gawain, talagang doon niya ako pinagagawa. Kaya nung ako po ay tinawag ng Emmanuel Baptist Church as part-time, last year po ay part-time po ako kasi full-time po ako sa academy ng BBSI. Part-time na pastor, mission pastor ng Emmanuel Baptist Church. Hindi ako nakatanggi. Kasi alam kong yun ay tawag ng Panginoon. At ginamit ang church, ginamit si Pastor Roy, pamangkin Pastor Roy, na pagsabihan akong gagamitin ka ulit ng Panginoon dito sa inyo. So yun, yung mga panahon yun, nandun ako sa stage ng parang nandun ako sa discouragement ng ministry. Kaya sabi ko nga, pagpasok pa lang, sabi ko, ako ba ang mag-encourage? Mukhang ako mag-encourage sa mga nakapalitan sa akin. Pero mga kamanggagawa, habang ako po ay nag-pray kagabi pa, nag-flashback sa akin ng isang pangyayari kay Moses at saka kay Sarah. Doon po sa Genesis chapter 18, verse 10
12. Hanggang 10 to 12 lang po ang scope na aking pong babasahin. Pero alam naman po natin ang istorya, alam naman po natin ang naging commitment ni Sarah, alam naman po natin ang nangyari kay Abraham bago pa siya naging Abraham. Sabi niya po dito, Genesis chapter 18 verse 10 to 12. He said, I will surely return to you at this time next year, and behold, Sarah your wife will have a son. And Sarah was listening at the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Sarah was past childbearing. Verse 12, Sarah laughed to herself, saying, After I have become old, shall I have pleasure, my Lord being old also. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayong manalangin. Amang banal, salamat po na minsan pang pinakita niyo sa akin ang lawak ng gawain sa Rizal. Nakita ko po, Panginoon, ang mga manggagawa ngayon. Papatunay lang ito na sa lugar na ito ay talagang kailangan pa po ng mga manggagawa at harvest, Panginoon, ng inyo pong bukirin. Salamat po sa kasigasigan ng bawat isa sa kanila. Tanda po ito, Panginoon, yung